Upang Hilonggo. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Siyempre, bago po yan mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan, papalapit na kasi ang bagong taon, mga kababayan, tapos na rin ang Pasko. Siyempre, Merry Christmas po sa lahat nating viewers, mga kababayan. Sa lahat na kababayan natin, followers natin dyan, Merry Christmas po at Happy New Year po. 3 araw na lang po ay bagong taon na mga kababayan. So ito po, mayroon lang ho akong isi-share sa inyo mga kababayan. Ano kaya masasabi nyo dito? Kasi ito mga kababayan, talagang re-reactionan ko ito mga kababayan. Talagang sasampalin natin to ng katotohanan mga kababayan. Kung sino ba talaga ang sumira sa Pilipinas. Sasampalin natin ang katotohanan yan. Sabi niya kasi dito mga kababayan, ang tunay na at sumira sa ating bansa ay walang iba kundi si BBM. Bangag daw, mga kababayan. Alam nyo kung sino ang sumisira? Kayo? Kasi, yung mga pananalita pa lang ninyo, nakakasira na ho yan sa reputasyon ng tao. Kayo ang sumisira sa gobyerno natin, hindi ho si BBM. Dahil sa mga pag-uugali ninyo. Dahil sa mga lumalabas sa bunganga ninyo. Kung matino kayong tao, sasabihin nyo ba yan sa kapwa nyo? Kasi, kung normal na tao ka, mga kababayan, hindi mo yan sasabihin sa kapwa mo Pilipino. Tapos sasabihin nyo, si BBM ang sumisira sa bansa. Never nga natin naririnig si BBM na nagmumura Never nga natin narinig si BBM na nagsasalita ng masasama against sa mga amo nyo. Hindi nga nagmumura. May narinig ba kayong minura ni BBM? Yung tatay nyo dati, kaliwat kanan, minumura, pati simbahan, minumura. Sino ngayon ang sumisira sa reputasyon ng bansa natin? Si BBM ba na inaangat ang ekonomiya ng bansa? Na gustong iaho ng bansa natin? O yung laging nagmumura na binagsak ang ekonomiya ng bansa? Mga didiles at mga supporters natin dyan. Diba? Kasi sinabi niya dito mga kababayan, si BBM daw may sinabi pa sa hindi ko na binasa, ang pangit mga kababayan ang sumisira sa bansa natin. At saka yung mga sinasabi niya mga kababayan, tinan nyo na lang. Parang ano talaga, hindi gawain ng ordinaryong tao. Yung may something ba, mga kababayan. Diba? Sabi niya pa dito, BBM daw magsasagawa ng ceremonial signing para sa 2025 national budget nitong Disyembre 30. Totoo yan. Mga kababayan, kaya nga, pagkatapos ng Pasko, sabak agad si BBM sa trabaho kasi tinitingnan niya pa yung mga proposal budget Tinitingnan niya bago niya permahan mga kababayan. Kasi meron siyang mga kinaltasan kasi katulad ng DepEd na hindi naman dapat kaltasan nila ng mga ewan kung sino nagkaltas nun. Kaya ibabalik ni BBM mga kababayan. Nasa batas kasi yan, hindi kailangan kaltasan o hindi bababa ang DepEd. Kasi yan ang pinakamataas na budget yung DepEd mga kababayan. Sinasabi nila dito, magsasagawa daw ng ceremonial signing para sa 25 budget. Sino ba gusto nyo? Si Duterte magperma ng budget? Siya ba gusto nyo magperma? Hindi si BBM? Bakit? Presidente pa ba siya? Wala kayong pakialam. Tama lang yan. Sino ba ang pipirma niyan? Kundi si BBM lang. Talaga kayong mga didiles, Ano na kayang nasa isip ninyo, Mga kababayan, napakahirap na yan. Mahirap na sakit yan. Mahirap gamutin yan. Walang lunas yan. Ito. Tingnan nyo to. Ito. Didiles. Ito na. Sinasabi ko yung sasampalin kita ng katotohanan kung sino ba talaga ang sumira sa bansa natin. Ayan. Tingnan nyo yan. Noong panahon ni Pinoy, mga kababayan, pinalago ang ekonomiya ng bansa. Pinanalo ang kapayapaan sa Bangsamoro. Pinakulong at tinanggal ang mga kurap. Lumaban kontra China. Ay Pinoy, mga kababayan.
Pinalago niya ang ekonomiya. Pataas naman talaga ekonomiya natin nung panahon ni Pinoy, mga kababayan. Oh. Nung pangalawa naman, yung kay Duterte, binagsak ang ekonomiya ng bansa, dahas at palaging tugon. Pinakulong ang mga kritiko, pinalaya ang mga korap. Best friend ng China. Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang sumira sa bansa natin? Mga didilis. Eh di ba nga bumagsak, bumulusok agad yung ekonomiya ng bansa nung pumalit si Duterte. O ayan, no, tingnan niyo yan, no? Utang ng bansa. Ayan. End of Duterte. 12.79 trillion. Eh, yung panahon ni Pinoy, mga kababayan, yung iniwan utang niya ay 5.9 trillion lang ho, mga kababayan, yung iniwang utang ni Pinoy sa kanya. O ngayon, nung Mendoza, iniwan niya kay BBM, 12.79 trillion. 12.79 trillion yung iniwan niya kay BBM. O, mga didiles, tingnan niyo naman kung gaano kalaking iniwang utang kay BBM. Ngayon si BBM, yung sasabihin nyo na sinisira ni BBM ang bansa, ang reputasyon ng bansa. Eh si BBM nga, inaangat ang ekonomiya ng bansa, inaangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. At hindi lang yan, nakikilala pa tayo sa iba-ibang mga bansa. Sa buong mundo, nakikilala na tayo. Yung mga produkto natin, mas lalo na nakikilala sa ibang bansa. Mga kababayan, dahil kay BBM. Kasi ang isang leader kasi, mga kababayan, hindi lang yan nakapokus lang sa isang bansa sana. Hindi katulad ni Duterte, naging tuta sa ng China, na ginawa niya sana, kinaibigan niya yung ibang mga bansa. Diba nga si Barack Obama nga minumura pa nga ni Duterte nun Diba? Si BBM, naririnig niyo bang nagmumura? Dahil gusto ni BBM matulungan ng bansa natin. Kasi pag ganyan ang presidente na nagmumura, yung mga mayaman negosyante, matatakot na yan. Mga kababayan na pumasok at mag-invest dito sa bansa natin. Hindi katulad ni BBM, di ba? Mahinahon. At talagang sinisell-stock niya. Kaya yun mga kababayan. Marami nag-invest na dito sa bansa natin. Ayaw lang paniwalaan ng mga didilis. Ayaw lang nila tingnan yung mga investment na pumapasok dito sa bansa natin kasi masakit sa kanila yon. Masakit sa kanila na makakita na ganyang katotohanan. Diba? Tulad yan ito. Ayan. Yan ang katotohanan kung sino ang naglubog at sumira ng bansa natin. Siya. Pero yung naman, 12.79 trillion ang inutang. Saan napunta? Bel. Anong natapos? Mga kababayan, yung umuuga dun sa Isabela. Beleran, umuuga na tulay. Saan pa? Binondo Bridge. Na naabutan pa ni BBM yan. Si BBM ngayon, pero mga project na si BBM natapos na at napapakinabangan na ng tao. Flood control, nahanap nyo? Napakarami. Hindi lang naman kasi dito sa Metro Manila, kundi buong Pilipinas. Si BBM, nagpapagawa ng proyekto buong Pilipinas. Ewan ko na lang sa tatay nyo. Kayo na mag-decide. Di ba sinasabi nyo lagi, napakaganda sa Davao. Pumunta kayo ng Davao. Tingnan nyo dito kung gaano kaganda. Bakit? Nagpresidente ba yung amo nyo dyan sa Davao lang para lang sa Davao? Para lang talaga sa mga taga Davao, hindi para sa buong Pilipinas? Hawak niya ay buong Pilipinas. Hindi Davao lang, mga kababayan. Tandaan nyo yan. So ito pa guys, isa sa mga komento ng mga utak dilis, mga kababayan, Eto, iti-iti na lang talaga ang nagko-comment nito, mga kababayan. Natutupad na ni Bongbong Marcos ang kanyang plano, ang maghiganti sa Pilipinas at ubusin niya lahat ng pera ng taong bayan. Naku mga kababayan, sino ba talaga ang naglubog sa utang ng Pilipinas? At sino ba talaga ang umubos ng pera ng taong bayan? Si BBM ba? Na mayaman na? Noon pa mayaman na ang mga Marcoses. At alam natin yan, hindi na magnanakaw yan. Sino ngayon ang may mga kaso? Si BBM ba? Yung confidential fund ni BBM, malinis. Detalyado
ang confidential fund ni BBM. Napatunayan mismo yan ng 2 senador na malinis ang confidential fund ni BBM. Ewan ko lang sa panahon ninyo kasi 13 billion yun eh. 13 billion yung confidential fund ng amo nyo. Oh. Ibabaon niya sa utang ang Pilipinas from the very start. Ito talaga ang plano niya dahil nangyari sa pamilya nila noon. Ganti ng api matapos ang termino niya, ilubog na ilubog ang Pilipinas. Wow ha, mga kababayan ha. Kung gusto gumanti ni BBM, bakit hindi niya kinasuhan yung mga ano sa ama niya? Hindi niya binalikan. Presidente na siya. Ba't hindi niya kinasuhan? Yung mga Aquino. Kasi iniisip ni BBM, hindi na may babalik pa naman yun eh. Tapos na yun. Ha? At least, siya BBM, napatunayan nila na wala silang kasalanan. Kayo lang mga ditiles na hindi nyo matanggap dahil lang amo nyo ay sila talaga yung naglubog ng utang ng Pilipinas. Sila talaga ang naglubog ng utang ng Pilipinas. Hindi, no? Si BBM, hindi si Pinoy, kundi si Duterte. Tama? Oh, tapos sasabihin mo na ganyan. Sasabihin mo na si BBM maghihiganti. Ang dami niyong paninira sa kanya. Narinig ba ninyo na si BBM ay ginantihan kayo? Kung si BBM po mga kababayan mapagganti, malamang ho mga kababayan hindi lahat kayo kulong na. Pati yung mga naninira sa kanya ngayon. Kung gusto talaga ni BBM nagantihan yung mga naninira sa kanya o talagang ganti ang pagtakbo ni BBM, mga kababayan, hindi sana. Lahat ng mga sumira sa pamilya nila, hindi sana ginantihan nila yun. Pero hindi. Di ba nga si Chris Aquino, pinuntahan pa nga ni BBM yun, na may kay sakit. Hindi kasi ganun ang isip ng mga Marcoses, mga kababayan. Ha? Sila lang kasi ang may pagmamahal at malasakit sa taong bayan, ang mga Marcos. Di ba? Yung ano nyo, amo nyo, malasakit ba yan? Ha? May pagmamahal ba yan sa bayan? Kung mahal niya ang bayan natin, mga kababayan, at may malasakit sa mga kabataan, di sana mga kababayan, hindi siya nagbibitaw ng mga masasamang salita na ikakasama at gagayahin ng mga bata. Ang pagmumura niya na yan, di ba nga, nagtutuwa pa kayo? Pinapalakpakan niyo pa pag nagmumura? Di ba? Sa tingin niyo, makakabuti ba yan sa mga kabataan? Ngayon, kay BBM, mga kababayan, naririnig niyo ba yung ganyan? Kasi mga kababayan, ang isip ng Pangulo natin, advanced na. Mayroong mga kabataan na nanonood sa kanya at humahanga sa kanya na iniidolo siya. Kaya yan mga kababayan, marami na mga kabataan nakikita na ang mga Marcos ay para sa sambayan ng Pilipino. Na mahal niya ang mga taong bayan. Kung amo nyo, di ba nga, sa presscon, ano ang ginawa? Live. Nagmura. Nagbanta. May mga bata nakakapanood. Sa tingin nyo, magandang halimbawa yon? Magandang pag-uugali yon? Mga kababayan? Sa tingin nyo, mga didiles, sa bagay, normal na naman sa inyo yan kasi sanay na kayo. Bawat komento nyo na lang, bangag adik si BBM. Parang normal na yan, parang sakit nyo na yan eh. Wala na atang lunas yan. Wala nang gamot yan eh. Diba? So po, mga kababayan, yan ang patunay, nakikita nyo naman, mga kababayan, sampal yan sa mga didilis na mahilig magkumpara kay BBM at mahilig manira. Tingnan nyo, muna, ang ginawa ng amo nyo, kung maganda ba o hindi. Maraming salamat at magandang gabi po. Thank you.